ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Alam nyo, sa pakikipagtalastasan o pag-uusap nating mga Pilipino, may mga nakatutuwa no, na pamamaraan natin na sabi nga na terms of endearment o yung pagiging close natin. Isa sa mga ito ay yung pag tinanong mo siya, gusto mong kumain? No? Kadalasan ang sinasagot, may sakit lang ang tinatanong. Hindi ba? No? Ngayong araw na ito, maririnig natin ang ating Panginoong Hesus, tinanong ang may sakit. Pero hindi niya tinanong kung gusto niyang kumain. Ang tanong ng ating Panginoon, gusto mo bang gumaling? Lord naman, no? 38 years nang may sakit, sa tingin ninyo, anong isasagot nitong lalaking ito na may sakit? Abay, syempre, gusto kong gumaling. No? Kung tayong tatanungin, matagal ka nang nakikibaka dahil sa sakit mong cancer, tapos tatanungin ka ni Lord, gusto mo bang gumaling? Ang sa tingin mong isasagot mo? Ha? Matagal ka nang naghihirap, no? Financially, sabihin sa'yo, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang umangat-angat sa buhay? Abay, syempre, Lord, gusto ko. Yeah? Matagal ka nang nagtatago ng iyong maling relasyon. No? Yung hindi mo dapat kinakasama, ang kinakasama mo, imbis na yung asawa mo. Tatanungin ka ni Lord, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang maging maayos ang pakikipag-ugnayan mo? Abay, syempre. No? Lahat tayo gusto nating gumaling. Pero yung pangalawang sinabi ng ating Panginoon, doon sa lalaking may sakit, doon tayo nagkakaiba-iba ng pagtugon. Anong sabi ng ating Panginoon sa lalaking may sakit ng 38 taon? No? Umahon ka, tumindig ka, kunin mo, dalhin mo ang iyong banig, at lumakad ka. Ba? Paano kung sabihin sa atin ngayon ng Panginoon, hindi niya sasabihin, kasi hindi naman na nagbabanig ngayon puro mga malalambot na kutsyon na. Di ba? Paano kung sabihin sa iyo ng ating Panginoon, o gusto mong gumaling? Sige, mumangon ka, dalhin mo yung mga kasalanan mo sa akin sa kumpisalan, at mamuhay ka bilang isang tunay na anak ng Diyos. Doon tayo nagkakaiba-iba. Bakit? No? Kasi minsan, mahirap para sa atin ang lumapit sa sakramento ng kumpisal. Para bagang may bigat ng loob sa atin na ayaw nating bitiwan yung mga nakasanayan na nating kasalanan. Kasi Lord, okay naman na ako dito kasi marami namang gumagawa ng ganito. Marami rin naman nag-uuwi ng gamit nila galing sa opisina. Si boss nga, nagdala pa siya ng ref. Diba? No? O kaya minsan takot na takot tayo na malaman ng pari o ng ibang tao yung ating kasalanan. O kaya sasabihin natin, ay masungit yung paring nasa kumpisalan, ayoko sa kanya. Iisa lang naman siya sa kumpisalan. Di ba? Alam nyo, hindi naman kayo nag-iisa. Kahit po kaming mga pari ay may mga pagkakataon na nabibigatan ng loob at natatakot din na lumapit sa sakramento ng kumpisal. Pero tatandaan natin, itong kumpisal bilang sakramento ay tanda ng walang hanggang awa at pagpapatawad sa atin ng Diyos. Sa tuwing papasok tayo sa kumpisalan, no, dito natin nararanasan ang walang panghusgang pagtingin sa atin ng Panginoon. Alam niya ang bawat karamdaman natin, alam niya no, kung ano man yung nagpapabigat sa ating kalooban. Tinatanong niya tayo, gusto mo bang gumaling? Kasi hindi tinatanggal sa atin ng Panginoon ang ating kalayaan bilang tao, napiliin din siya. Napiliin din ang kanyang awa at pagmamahal sa atin. Napiliin din natin na tayo ay patawarin sa ating pagkakasala. Mga minamahal kong kapatid, ngayong tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng panahon ng Kwaresma. Sana isa ito sa mga dapat o gustuhin nating gawin. Tinatawagan tayo ng ating Panginoon at tinatanong, gusto mo bang gumaling? At sinasabi niya sa atin ngayon, bumangon ka mula sa iyong pagkakadapa, bumangon ka mula sa dilim ng iyong nakaraan, bumangon ka mula sa dumi ng iyong kasalanan,
dalhin mo ang lahat ng ito sa akin sa kumpisalan at patatawarin kita at mamuhay ka bilang isang tunay na anak ng Diyos. Mamuhay sa kabutihan, mamuhay sa kabanalan. Kaya mga minamahal kong kapatid, let's take advantage. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito ng panahon ng Kwaresma na bumangon, dalhin ang mga kasalanang ito sa ating Panginoon at hayaan nating ang kanyang pag-ibig at awa ang luminis sa atin mula sa ating mga kasalanan. Kaya bilang pagtatapos, mga minamahal kong kapatid, isang tanong ang iiwanan ko sa inyong gabi. Kailan ka ba huling pumunta sa kumpisalan? Kailan ka ba huling bumangon mula sa iyong mga pagkakasala at lumapit sa ating Panginoong Hesus para dalhin ang mga kasalanang iyan? Kailan ka huling humiling ng tawad mula sa Panginoon?